Hello guys, good morning. So ngayon katatapos lang ng duty natin, and for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ba tayo gumawa ng ating EUMRB. So may nag-request sa atin na third mate na gumawa daw tayo ng UMRB para ma-explain natin kung saan ba natin nakukuha yung mga information na ni-input natin dito sa ating EUMRB. So dito guys, sa ating departure date and time, dito yung ating start of sea passage. So kung makikita nyo dito, yung year, month, and day. And dito naman sa time is yung ating UTC time. And yung ating latitude and longitude. So ito guys is na-fill-upan ko na kanina, and ipapakita ko lang sa inyo yung procedure kung paano ba tayo mag-fill up ng ating EUMRB. So yan guys yung ating departure date and departure time sa UTC, and yung ating position or yung ating latitude and longitude. And ngayon ipapakita ko sa inyo yung ating data kung saan ba natin nakuha yung information na to. So ito guys yung ating startup sea passage. Ay, UMRB sir. Ha? So ito guys yung ating startup sea passage. No, dito natin kinuha yung information na in-input natin dun sa ating EUMRB. So ito July 6, 2023, 0148 UTC. So yan guys, 0148 UTC. And yung latitude and longitude, yan 0648 decimal 13 south, 112 degrees 46 decimal 26 east. So yan yung ating latitude and longitude. So madali na lang natin siyang mapilapan kasi doon sa ating ginawang form is nandito na lahat yung kailangan natin sa ating EUMRB, and including na rin doon sa ating ginagawang abstract. So ang next is yan, ang departure port natin is Surabaya. So kung makikita nyo dito, from Surabaya. And then yung ating unlock code, or makikita natin to guys sa ating ADRS 6. So type nyo lang doon kung anong port yung departure port nyo or destination port, is makikita nyo yung ating doon, unlock code sa ADRS 6. And then cargo operation. So yes. So nag-discharge tayo dun sa Surabaya, Indonesia. And then yung ating ROB or yung ating fuel sa start of sea passage. So ang ating FO is 544.99. So 0 yung ating LSFO.
And yung ating namang MDO is 71.19. And 0 yung ating MGO. And 0 din yung ating LFO. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung saan ba natin nakuha yung ROB. So ito guys is binibigay ni Second Assistant Engineer sa atin once na mag-start of si passage na tayo. So yan guys, yung ating start of si passage. So sa local time is 0848. So sa local time, ang start of si passage natin is 0848. So sa Surabaya is -7. So 0148 sa UTC. And then ito yung ating ROB ng FO, 544.993. So kung makikita nyo dito, yan, dito 544.993. So 544.99 lang yung nakikita natin dito sa ating EUMRB. And then ang ating MDO naman is 71.19. So dito naman makikita nyo dito sa taas 71.188. So nagra-round off na siya. And then dito naman, yan, 71.188. So same lang guys yung ating ROB. So tama guys yung in-input natin na ROB para ma-double check natin. So after natin guys ma-input yung mga information dito sa ating departure or doon sa ating start of sea passage ng Surabaya, ang next naman nating gagawin is and then ang next naman guys na ipapakita ko is yung ating total FO consumptions at sea. So ito guys is from start of sea passage to end of sea passage. So yan guys, meron tayong FO consumption na 14.26 and ang MDO naman is 0.13 or 0.13. So para makuha natin yan guys, yung start of sea passage natin, i-minus natin yung ating end of sea passage. So punta tayo dun sa ating evidence or dun sa ating na-scan na mga evidence. So ito guys yung start of sea passage. And i-open din natin yung ating end of sea passage ng Tabuneo. So yung ating ROB yung ating i-open. So ito guys yung ating ROB ng end of sea passage.
So, meron tayo guys sa end of sea passage na 530.733. And yung ating MDO naman is 71.058. So ito guys, para makuha natin yung ating FO consumption. So from start of sea passage, yung ating fuel is 544.993. And then i-minus natin yung ating end of sea passage ng arrival port natin or ng Tabuneo. So yung ating fuel is 530.733. 530.733. So, meron tayong consumption na 14.26. So, ito guys yung ating fuel consumption, yung 14.26. And then, yung ating LSFO naman is 0. So, wala naman tayong LSFO. Meron lang tayo on board is SSFO and MDO. So, dito guys, yung ating 0.13 na consumption ng MDO is ima-minus din natin doon sa ating start of sea passage ng Surabaya. So, meron tayong ROB na 71.188. And then, ima-minus natin yung end of sea passage na 71.058. So, meron tayong consumption na 0.13. So, yan guys, 0.13 yung ating fuel consumption or yung ating MDO consumption. So, ang next naman is yung ating distance and time of voyage. So, meron tayong distance na 202. And yung time naman is 14.2 hours. And then, para makita natin to, yung 202 and 14.2 hours, punta tayo dun sa ating ginawang evidence or dun sa ating mga report. Close na natin to. So, punta tayo guys dun sa end of sea passage. So, galing tayo guys ng Surabaya and then ang destination port natin is Tabuneo. So, yung end of sea passage natin ng Tabuneo, yun ang i-open natin. So, yan guys. So, nag-end of sea passage tayo ng local time 07 July 2023. So, 000 local time. And sa UTC time naman is 06 July 2023, 1600 UTC. So, ang distance natin is 202. So, yan guys, yung ating total distance run, yung 202. And then, yung ating total steaming time from start of sea passage to end of sea passage naman is 14.2 hours. So, dito natin siya nakikita. Yung ating total distance run, 202. And yung ating total steaming time na 14.2
hours. Close na natin. And then, ang next naman is so yung ating condition. So, ballast condition tayo. So, sisilik lang tayo dyan kung ballast pa or loaded condition tayo or laden. So, dito, kapag wala tayong cargo, ang nilalagay natin dito is 0. Yan. And then, dito naman guys, sa arrival port is yung ating first line. And then, sa departure date and time naman is yung ating last line. So, sa Surabaya, sa Taboneo is yung loading operation natin is sa anchorage. So, imbis na first line yung gagamitin natin, ang gagamitin natin ngayon is yung ating drop anchor time. So, yan guys yung ating arrival. So, punta tayo dun sa ating evidence. So, ito guys yung ating drop anchor time. So, 0224 local time. So, sa Taboneo is plus 8 na or minus 8 na yung ating zone description. So, yan yung ating 1824 sa UTC time. And then, yung date naman is July 6, 2023. So, next naman guys is yung ating departure date and time. So, dito naman, imbis na last line yung ilalagay natin dito, kasi nga yung loading operation natin is sa anchorage. So, ang ilalagay naman natin dito is yung anchor away natin. So, punta naman tayo ulit dun sa ating evidence. So, 0524 local time. So, yan guys is UTC time is 2124 July 23, 2023. And sa local time naman is July 24, 2023, 0524. Kasi dito sa ating UMRB is UTC time yung ginagamit natin. And then, ang next is yung position natin sa anchorage. Yan yung ating position ng anchorage. Or kapag naman nasa port tayo, yung port position yung ilalagay naman natin dito sa column na to or dun sa position of port. And then dito naman guys sa port information, ilagay natin dyan is Taboneo and yung low code ng Taboneo. And dito naman sa
fuel oil consumption in arrival port. Ito naman guys yung ating consumption simula nung nag-drop anchor tayo hanggang mag-anchor away tayo. So, ima-minus natin yon. So, dito naman guys sa fuel oil consumption in arrival port, dito naman, ima-minus naman natin yung ating drop anchor and yung ating anchor away. So, yun yung ating fuel oil consumption sa arrival port. And kapag naman nasa port tayo, yung ating namang first line and yung ating last line. So, ima-minus natin yung ating fuel para makuha natin yung ating fuel oil consumption. So, yan guys, 42.37 yung ating FO consumption and yung ating namang DO consumption is 16.64. So, papakita ko sa inyo yung evidence o yung ating iniscan na So, ipapakita ko sa inyo yung ating evidence or yung ating iniscan na form. So, from drop anchor. So, yan yung ating drop anchor. So, meron tayong ROB na 530.013. 530.013. And ima-minus naman natin dun sa ating anchor away. So, 487.648 equals 42.36. So, ito na guys, 42.37 yung nakikita natin dito kasi nagra-round off na siya. Pero kung titingnan natin dito, 42.36. And then yung ating namang MDO, punta ulit tayo dun sa ating report. So, yung MDO natin, meron tayong 70.988 minus anchor away natin na 54.347. So, meron tayong 16.64 na consumption ng MDO. So, yan guys, 16.64. And then, dito naman guys, sa column na to, yung bunkered in arrival port. So, wala naman tayong bunkering. So, wala naman tayong na-receive na fuel. So, 0 lang yung ilalagay natin dito. Pero once na nag-bunkering tayo, ilalagay natin dito yung na-receive nating fuel. Including na rin tong MDO. Yan, 0. So, ganun lang guys mag-fill up ng ating voyage. So, ang next ko namang ipapakita is yung ating non-report or yung ating non-position. So, dito naman tayo guys sa ating non-position or dun sa ating non-report. So, kanina, pinakita natin guys yung ating pag-fill up dito sa voyage. And then, ngayon naman is ipapakita natin yung pag-fill up naman natin dito sa non-position. So, ito naman guys yung pinakamadali dito sa ating EUMRB. Kasi yung position lang natin every none
is yun lang yung ating ini-input dito sa ating EUMRB sa known position. So yan, July 6, 05 UTC, and then yung ating latitude and yung ating longitude. So voyage number natin dito is 004B. So lagi nyong tandaan guys, yung voyage natin is magsisimula sa ating last line kasi doon magsisimula yung ating 004B. So punta tayo doon sa ating evidence. So ito guys yung ating non-report noong July 6, 2023. So yung zone description natin is -7. Galing tayo ng Surabaya, papunta tayo ng Tabuneo, Indonesia. So yan, July 6, 0500 UTC. And latitude 06 degrees, 07.36 south. So yan guys yung ating position. So ito lang naman guys yung ini-input natin dito sa natin, known position. Kasi kung makikita nyo dito guys sa ating voyage, nag-start tayo ng nag-start tayo ng Surabaya. Kasi yung voyage natin or yung voyage 4 natin na ballast condition is magsisimula siya sa last line ng Surabaya. And ito nga kasama na itong start of sea passage natin. And then after natin mag-start of sea passage, ang next nating report is yung ating non-report. And then kung mapapansin nyo, isang beses lang tayong nag-non-report ng Surabaya to Tabuneo kasi almost 14 hours lang mahigit yung biyahe natin from Surabaya to Tabuneo. So, ganun lang guys mag-input ng information dito sa ating known position. And then mamaya ipapakita ko sa inyo yung lahat ng in-input natin dito from Tabuneo naman to Binh Thuan, Vietnam. And then ang next naman guys is yung ating known position from Tabuneo, papunta naman tayo ng Binh Thuan, Vietnam. So ipapakita ko na lang diretso yung tuloy-tuloy yung ating pag-input ng information dito sa ating known position or dun sa ating known report. Para hindi tayo para hindi kayo malito. So after nating matapos yung pag-input ng information dito sa known position, saka natin babalikan tong voyage mamaya. So yan. So ang next natin na known report is July 24 na. Kasi nag-depart tayo ng Tabuneo is July 24 or July 23. So ito guys is July 24 sa UTC time.
And then punta tayo dun sa ating evidence. So yan guys, kung makikita nyo, yung lahat ng in-scan ko dito is nilagyan ko siya ng numbering. Yan, para makita nyo sunod-sunod yung ating ginawang report. So ito yung ating non-position ng July 24. So yung zone description na natin is -8. So yan, 04 degrees 23.57 south. So yan guys, 0423 degrees 04 degrees 23.5700 south. So kung makikita nyo dito kasi guys, yung sample natin, kailangan 4 na digit yung kanyang 5700. So imbis na 57 lang, dinagdagan natin ng 00. And yung dito naman, imbis na 04 degrees 23 is ginawa naman nating 0423 kasi dito sa sample niya sa taas tayo magbabase para once na padala natin to sa ating company is walang maging error. And then yung next naman is July 25. So yan guys, July 25. So same pa rin, position lang naman guys yung ini-input dito. And then ang next is July 26. Yan, 26. So yan guys, yung ating position. And then ang next naman is July 27. So yan guys, July 27 na. So kung makikita nyo dito, yung ating UTC is naging 0500. Kasi doon sa bint 1 is -7 yung zone description. So yan, -7. And yung ating latitude and longitude. And then ang next is July 28. So yan guys, July 28, position natin. So ito guys is pinapakita ko sa inyo para ma-confirm nyo or ma-confirm natin na tama yung position na in-input natin doon sa ating EUMRB. So, after nun guys, nung ating non-report or ng ating non-position, so, yan yung last natin na non-position as July 28. Kasi, nag-arrive tayo ng bint 1 noong July 28. So, yan. Yung ating end of sea passage is July 28. Yan. And then ngayon naman, babalik tayo dun sa ating voyage. Yan, balik tayo dito sa voyage.
So yan guys, bali nag-depart tayo ng Taboneo noong July 23, July 23, 22:04 sa UTC time. So punta tayo dun sa ating evidence. Punta tayo ng yan, start of sea passage ng Taboneo. So yan guys, start of sea passage natin is July 24, 06:24 local time. Pero sa UTC is 23 July 22:04. So lahat ng information na nandito guys is magagamit natin dito sa ating EO MRB. Yung ating position, 03 degrees, 46 decimal 31 south. Yan, 03 degrees, 46 decimal 31 south. And yung longitude naman natin is 114 degrees, 26 decimal 00 east. Yan, 114 degrees, 26 decimal 00 east. So, Taboneo. And yung unlock code ng Taboneo. So, yung unlock code kasi ng Taboneo, ang ginamit ko is kumuha tayo dun sa ating ADRS 6. And then, cargo operation. So, may cargo operation tayo. So, yes. So, tulad pa rin guys kanina. Dun sa pinakita ko dun sa taas kanina. From Surabaya to Taboneo. So, ito naman guys is from Taboneo. Papunta tayo ng Binh Phan, Vietnam. So, ito guys yung ating ROB ng start of sea passage ng Taboneo. So, meron tayong 487.13 or 128. So, nagra-round off na siya. And then, punta tayo dun sa evidence natin. Yan. Start of sea passage, ROB. So, yan. Meron tayong FO na 487.128. So, yan guys, 487.128. And meron tayong MDO na 54.34. So, yan, 54.337. So, nagra-round off na siya dito sa ating form. And then, kung makikita nyo naman dito sa taas, yan, same naman sila, 54.337. So, yan guys. Ang next naman is yung ating fuel oil consumption at sea. So, meron tayong 106.82 na consumption from start of sea passage to end of sea passage. And meron naman tayong MDO consumption from start of sea passage to end of sea passage. So, tulad pa rin ng sinabi ko kanina, ima-minus lang natin yung ating ROB ng start of sea passage dun sa ating end of sea passage para makuha natin yung ating fuel oil consumption. So, balik tayo dito sa ating evidence. Punta tayo ng
start of sea passage ng Taboneo and yung ating end of sea passage naman ng Bintuan. So yan guys, meron tayong 487.128. 487.128 minus natin yung ating ROB ng end of sea passage minus 380.308. So, meron tayong 106.82 na consumption. So, yan guys, 106.82. And then, dito naman sa MDO is ima-minus din natin. Yan. Yung ating start of sea passage ng Taboneo, 54.337. Minus natin yung end of sea passage naman ng Bintuan, Vietnam. So, minus 53. Minus 53.467. So, meron tayong 0.87 na consumption. So, yan guys, 0.87. And then, meron tayong distance from Taboneo to Bintuan, Vietnam. Meron tayong distance run or total distance run na 1366. And meron naman tayong total steaming time na 106.1. Punta tayo dun sa ating iniscan na evidence. Yan. End of sea passage natin. So, ito guys, yung ating total distance run. 1366. And yung ating total steaming time naman is 106.1 hours. So, doon natin siya nakukuha yung information na to. Doon sa ating report. And ang next naman is loaded ba tayo or ballast. And yung ating cargo carried or yung kargamento natin, yung quantity na load natin sa Taboneo. So, yan. Laden. And meron tayong 58,640 metric tons na cargo. And then ito naman guys is hinihingi naman natin to kay Chiefmate before departure. And then dito naman sa arrival port, so yung port natin is dumikit tayo sa Perto. So hindi katulad sa Indonesia, sa Anchorage lang tayo nag-load ng ating cargo. So dito sa Vietnam is dumikit tayo sa port. So yung first line natin, yung ating gagamitin dito sa arrival date and time ng port. And dito naman is yung ating last line dito sa departure date and time. And yung ating position of port. So yan guys yung arrival date and time natin or yung ating first line.
and yung ating last line. And then dito naman guys sa position of port, ito naman is yung ating latitude and longitude ng ating perto or ng port na dinikita natin. And then dito naman sa port information is yung pangalan ng port natin and including na rin yung ating unlock code. So yan guys. So ito naman yung ating fuel oil consumption in arrival port. So same pa rin guys. So yung first line and last line, ima-minus lang natin para makuha natin yung ating fuel oil consumption in arrival port. So ito guys, yung ating first line. Yan yung ating guys first line. So diyan tayo magbabase mamaya doon sa ating fuel oil consumption in arrival port. Ima-minus natin yung from first line and yung ating last line. So meron tayo guys na fuel oil consumption in arrival port na 8.30 and meron naman tayong MDO na 3.66. So wala naman tayong na-receive na fuel sa Vietnam. So 0 natin lahat to, yung column na yan. Yan, 0. So tapos na yung ating voyage 4. So ganun lang guys mag-fill up ng ating EUMRB. Itong natin voyage. And then dito naman guys sa non-position, so ganun lang din kadaling mag-fill up ng ating non-position. Ito naman guys is everyday, pwede nating i-update para hindi tayo matambakan ng trabaho on board. So yan. So ginagawa ko dito, ina-update ko siya daily para once na manghingi yung natin, company, so anytime pwede tayo mag-send or ibigay natin kay kapitan para ma-forward dun sa ating company. So dito naman guys sa ating bunker, so yan, kung makikita nyo, naka lang siya, naka empty. So wala naman tayo kasing na-receive na bunker. Pero once na nag-bunkering tayo, ilalagay lang naman natin dito yung date and time in UTC and yung position, kung ano bang position kung saan tayo nag-bunker, and yung ating port information. So dito sa file or dun sa evidence naman is, so dito naman guys sa ating evidence, so i-scanin natin yung na-receive nating bunker or fuel, or pwede rin tayo manghingi kay second engineer or kay chief engineer, and i-attach natin dito sa ating EUMRB. So yan, click nyo lang yung browse and then hanapin nyo yung file na gusto nyong i-attach dito. So ang next naman guys is yung ating ROB. So yan yung ating departure.
So, yung last line natin guys is July 5, 0630 UTC. So, punta tayo dun sa evidence para mapakita ko sa inyo yung ating information na inilagay dito sa ating EUMRB. So, yan guys, July 5, yung last line natin is 1330. So, 1330, ang zone description kasi ng Surabaya is -7. So, 0630 sa UTC. So, yan, 0630. And then, dito naman sa position at the report is yung ating port position. So, coordinates lang naman yan, yung latitude and longitude. And yung ating voyage number. And ang ilalagay natin dito is departure. So, ito yung ating last line sa Surabaya, Indonesia. So, dito naman guys, ang kailangan lang natin dito is yung ating ROB. So, ROB natin, yung F1 natin is 547.80. So, yan yung ating ROB, 547.80. And yung ating MDO naman is 71.998. So, yan. So, nag-round off na siya. Pero kung makikita nyo dito sa taas, 71.998 yung ating ROB. And then, yung na-scan natin na evidence is i-attach natin dito. So, kung makikita nyo, na-attach ko na yan lahat. Itong in-scan natin na to, yan yung i-attach natin dito sa ating EUMRB. And then, ang next naman is yung ating arrival. So, yan, July 6, 1824 sa UTC. And yung ating position, latitude and longitude natin. So, arrival Tabuneo. So, ito guys is yung ating pag-drop anchor doon sa Tabuneo. Kasi, nag-loading naman tayo sa Tabuneo is sa anchorage. And yung ating ROB on arrival or yung ating pag-drop anchor. So, punta tayo doon sa ating evidence. So, arrival Tabuneo. Yan. So, yan. Drop anchor natin. So, meron tayong 530.013. Ayan. 530.013. And then, meron tayong MDO na 70.998. Ayan. Meron tayo ditong 70.988. Yan, 988. And then, tulad pa rin ng sinabi ko kanina, i-browse natin yung ating evidence and i-attach natin dito sa ating EUMRB. And then, ang next naman is yung ating departure sa Tabuneo or yung ating anchor away. So, punta tayo guys dun sa ating evidence. So, yan, departure Tabuneo. So, yan, anchor away. So, 487.648. Yan, 487.648. 54.347. 54.347.
So yan, attach lang ulit natin dito. And then ang next naman is yung ating arrival sa Binh Thuan, Vietnam. So tulad nung sinabi ko kanina, once na yung loading operation natin or discharging operation natin is anchorage, so ang ginagamit natin is yung ating drop anchor and yung ating anchor away. So kung sa port naman tayo mag-discharge or mag-loading, ang ginagamit naman natin is first line and yung ating last line. So yung arrival natin dito sa Binh Thuan is first line yung ating gagamitin. So punta tayo dun sa ating evidence. Yan, arrival Binh Thuan. So first line natin, so 367.648. So yan, 367.648. And then 47.307. Yan, 47.307 yung ating MDO. So tulad pa rin ng sinabi ko kanina, dito lang naman is yung ating date and time ng ating first line and yung position of the port or yung position ng port natin, yung ating latitude and longitude. And yan, pili lang tayo dito kung arrival ba or departure. So ang ginagawa ko dito guys is arrival and departure lang yung ginagamit ko. And then yung ating unlock code. So lahat dito guys is ROB lang yung kailangan natin. Wala na tayong ima-minus or ipa-plus dito lang dito sa ating voyage. ROB lang yung kailangan natin dito. And lahat ng iniskan natin na evidence is attach naman natin dito sa right side or dito sa browse para ma-attach natin dito sa ating EOMRB. So tapos na tayo dito sa ating ROB. And then ang next naman is yung ating cargo. So dito naman tayo guys sa ating cargo. So ito naman guys is yung ating ding position of the port. So ang ginagamit din natin dito is yung ating So ang ginagamit naman natin dito guys is yung ating departure or yung ating last line or yung ating anchor away. Yan, departure natin sa Tabuneo. So ito yung ating anchor away. So kung babalikan natin kanina dito sa ROB, so yung UTC time natin is 21:04. So pagpunta tayo ng ROB, ayan, yung departure natin sa Tabuneo is 21:04. So yan lang yung kailangan natin dito sa ating cargo. And yung ating cargo na na-load sa Tabuneo is 58,640 or 58,640 metric tons. So dito naman guys, iba-browse lang ulit natin and i-attach natin yung ating cargo documents. So for example, yan, hiningi natin to kay Kapitan, yung ating LOI
So, depende kung ano ba yung cargo documents na available na ibigay sa atin ni Kapitan. So, nandun lahat yung quantity kung ilan ba yung na-receive natin. May time na BL din yung binibigay sa atin or yung bill of lading. So, depende kung ano yung ibigay sa atin na available on board. And then dito naman guys, yung sunod is departure pa rin ang inilalagay natin dito. So, ang next is yung binpan. So, date and time pa rin, UTC. And yung port position. And departure. So, binpan. And yung ating unlock code. And dito sa cargo loading, 0 yung nilagay natin. So, cargo unload natin or yung na-discharge natin na cargo is 58,640 metric tons. So, same pa rin. Yung ating evidence is i-attach natin dito sa ating EUMRB. So, ganun lang guys mag-fill up ng ating cargo. So, ang next naman is yung ating report. So, ito yung pinaka-last nating ginagawa dito sa ating EUMRB. So, ito guys yung ating report. So, before natin i-validate dito sa report and mag-create tayo ng zip file, pupunta muna tayo isa-isa dito sa Voyage and click natin tong validate. And then, punta naman tayo sa non-position and click ulit natin yung validate or yung validation. And punta tayo ng bunker and click ulit natin yung validation. And same pa rin dito sa ROB. Click ulit natin yung validation. And cargo. Yan, click ulit natin yung validation. And then dito naman sa pinaka-last, sa report, is i-click natin yung validation. So once na magawa natin yon, after validation, is i-click naman natin tong create zip. So magki-create na yan ng report or ng file na ipo-forward naman natin doon sa ating company. So ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng ating zip file. Tayo dun sa ating EUMRB. So yan guys. So, ito guys, kapag nag-create na tayo ng zip file natin. And, kung makikita nyo, nagkaroon siya ng HMAC. So, ito yung pino-forward natin lahat sa ating company. And, ito naman guys, yung ating pino-forward sa ating company para i-review nila to before nila i-send dun sa ating class NK. So, ganun lang guys gumawa ng ating EUMRB on board. So, I hope na may na-share na naman ako sa inyong knowledge regarding sa paggawa ng ating EUMRB. So, thank you.